Ang K-12 curriculum ay isa sa mga bagong programang ipinatupad ng pamahalaang Aquino. Ang layunin ng programang ito ay upang magbukas ng bagong pintuan sa pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng edukasyong naaayon sa international standards. Sa pamamagitan ng pagbabagong ito sa sistema ng pagtuturo at edukasyon, magbubunga ito ng mas kompetitibo at magaling na manggagawa na handa sa anumang pagsubok sa mundo. Kung totoo nga ang mga survey na ginawa ng House Committee on Basic Education na nagsasabi na sa bawat 1,417 katao nito ang umaayon sa bagong programang ito. Ngunit sa bawat programang ipinapatupad, lalo na sa ganitong mga programa, ay hindi maiiwasan ang mga suliranin at issue. Ilan sa ating mga kababayan ang nagdadalawang isip sa magiging epekto nito sa ating bansa. Gaano kahanda ang ating bansa sa programang K-12? Sang-ayon ka ba? Ano ang kahalagahan ng K-12 sa ekonomiya, globalisasyon at internalisasyon ng bansa? Mga pangamba, mga katanungan, iisa-isahin at sasagutin ng mga respetado at kilalang opisyal ng universidad at maging ordinaryong mga tao sa IIT. Bibigyang linaw, ora mismo. Mula sa boses ng mga estudyante, ang Pangulo ng Kataas-Taasang Sanggunian ng mga Mag-aaral, Dato' Esma Mikey Marhum, isang magulang at guro ng universidad, si Ginang Avril Ramayan, mga guro mula sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Naturang Universidad, sina Dr. Tabudlong at Professor Ruales. Siya ang Dean ng Kolehiyo ng Edukasyon sa nasabing universidad, si Dr. Ismar N. Sidurifa. Palagay, ano ang kahalagahan ng K-12 sa ekonomiya, globalisasyon at internalisasyon ng bansa? Sa larangan ng globalisasyon at internalisasyon, ang pagpapa-implement ng K-12 ay makakatulong talaga sa pag-angat ng antas ng ating o level ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. Sa Asia kasi, tayo lamang ang merong basic education na 10 taon. Kung gagawin natin itong 12 taon, ito ay papantay sa standards ng iba't ibang bansa kung saan ang basic education ay dapat nasa 12 years dapat. We are trying to cope up with what is going on outside the country. Alam naman natin na kino-question yung mga graduates natin. Dahil sabi nga, kulang tayo ng dalawang taon. It also allows our graduates to be more competitive with graduates. Marami talaga silang kukunan kasi mas mataas ang mga taon na kanilang inuugoy sa pag-aaral ng mga ganitong mga skills and competencies. So kung mahaba ang panahon ng pag-aaral, mas epektibo ang kanilang pag-aaral. Dito na ito sa atin. So makasabay na tayo sa progress ng ibang mga bansa. Bilang magulang, para sa akin, napakahalaga makatulong sa ekonomiya kasi ang K-12 ay pag sila ay natapos nila, kahit hindi sila college, ay pwede na silang magtrabaho. So kung may maraming kung may trabaho, marami din mapagtan na makuha. Gaano kahanda ang ating bansa sa programang K-12? Ang K-12 kasi, sinimulan ito ngayong panahon ng Pangulong Aquino. Kung kaya, ang K-12 ay isa ring produkto ng masinsinang pagsisiyasat ng ating mga administrators sa Department of Education, pati na din sa Commission on Higher Education. Kaya, ang ating bansa siguro, kung ating tatansyahin, hindi pa siguro 100% ready sa pag-implement ng K-12, pero atin na ito inuunti-unti tinatrabaho at saka ginagawa ng paraan para matugunan ang lahat ng problema o hadlang sa paggamit natin ng ating sistema para sa K-12. Pero hindi ngayon kailan pa. Diba? At hindi pa tayo talaga handa. But what the country is doing now, in fact, dito nga sa IIT,
sinisimulan natin ang I pwedeng think gawin na. even at this point, the Philippines is still experiencing the birth pains of K-12, and there are still problems with the learning materials, the retooling of the teachers, even the number of classrooms. However, even without the K-12, this has been the problems of the Philippine education. We are not perfectly ready. It's a painful process, and and change is never easy, right? So I think that we're still working on it. Kung paghanda lang, maraming ginawa ang gobyerno. Maraming ginawa ang DepEd, ang CHED, ang TESDA. Talaga medyo hindi pa masyado handa. Pero sa palagay ko ay maaagapan naman ang mga kakulangan ng ating gobyerno. Sang-ayon ka ba sa programang K-12? Sa akin, straight to the point, sang-ayon ako dahil mas malaki ang maitutulong nito, number one, sa international standardization ng ating education dito sa Philippines. At saka yung pangalawa, yung pag-aangat din ng ating at pag-incorporate ng mga bagong mga subjects o di kaya mga bagong siyensya o di kaya mga bagong larangan natin na yun sa mundo, kung kaya dito natin pinapasok sa K-12 at saka para hindi na din tayo masyado nabibigatan na kinukuha pa rin natin ang mga subjects na nandito sa high school at kinukuha ulit sa college. So kaya ito ang solusyon na ginagawa natin. Pero marami din tayong question sa K-12 at saka paano natin ito matutugunan, lalo na ang Pilipino ay ililipat sa K-12 program. So ang mga ganitong pangunahing problema ng K-12 ay sana matugunan na ng CHED at saka ng DepEd sa lalong madaling panahon. Okay, maraming salamat. Hey, may magagawa pa ba tayo? Wala na itong atrasan kasi nga it has become a law. Ayun. So, I would rather think of the advantages that it can offer. Gaya na sinabi ko sa unang sagot sa question nito. Yun, di ba? Wala na eh. Ganun na tayo. No back out, no retreat, no And surrender. we should all focus on what it can do to the Filipinos, what it can do to our economy, what it can do to our country, and instead of focusing on the setbacks or the negatives, because we can't really move forward if we keep on Ating focusing on natunghayan what- ang iba't ibang opinyon at pananaw ng iba't ibang tao tungkol sa pagpapatupad ng K-12. Marami sa kanila ang may mga pangamba pa rin. Ngunit ayon naman din sa kanila, unti-unti natin itong makukuha at unti-unti itong makukope up ng ating bansa. Kaya naman ang tanong dito ay kailan pa tayo magsisimula? Ngayon ang tamang panahon upang simulan natin ang K-12 curriculum para sa mas masigla at mas magandang bukas ng ating mga kabataang Pilipino.